Good day mga kapepe! Dahil tapos na ang ating trabaho, enjoy naman natin ang pwedeng makita kung saan lugar man ito na ating pinupuntahan. Samahan nyo ako mga kapepe at matuto sa ating vlog. Let's go mga kapepe! Tara! So ayan mga pepe, tapos na ang ating trabaho. So tayo mag-ikot dito sa Ranchoyero sa Pantabangan, Nueva Ecija. So dito na nga tayo sa pinaka-location ng mga farm nila. So ano nga ba ang nilalaman ng farm dito? Ito ay onion farm o mga sibuyas na kung iba-ibang klase. So ngayon, ito ang tanim nila is white onions. Dahil season ngayon ng white onions, next season pa daw magkakaroon ng red onions o yung mga mas maanghang na sibuyas na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ito mga pepe yung farm. Ayan. Pinakita ko lang, hinawakan ko. Pero hindi natin pipitasin kasi sila na may bahala dyang pumitas sa kanilang mga pananim. So ito ang kabuuan ng farm na Ranchoyero ng sibuyasan o ng onions nila. Ayan. So na-harvest na yung ibang area dyan. Kaya pansin nyo, kaya wala na siyang mga ibang tanim. Wow naman! Wow! Ayun nga, na-harvest na nga nila. So ito yung pinaka-final nilang harvest pag nagkuha na sila ng mga sibuyas, mga pepe. So sako-sako to. So ito yung mga sample niyan. Ito yung mga onion rings na ginagawa. So malalaki to kasing laki ng singkamas. Samantala yung iba is for commercial use lang. Yung pangbahay lang mga pepe. Yung maliliit lamang ito. Pero itong pinakita ko ay para sa mga onion rings. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. So yun mga pepe, bukod sa mga farm ng sibuyas, ay mayroon din sila ditong farm sa animals. O yung mga hayop na pwedeng makikita dito. So meron sila ditong man-made lake. Ibig sabihin, yung tubig dito is stagnant lang or inimbak gamit ang tubig ulan. So kaya green siya mga pepe. Ayan sa harap ko may swan, may black swan. Samantalang sa dulong part ay may kakaibang hayop. So hindi ko siya alam dati. So binidyo ko lang ng video. Ayan, sinom ko, tinignan ko ano siya. Para siyang malaking daga. So klase siguro to ng daga. So when I asked the owner, ang klaseng hayop nga daw ito ay matatagpuan sa Amazon or bandang Africa na favorite food ng mga anaconda. So may idea ba kayo mga pepe? So nung time na yun wala akong idea. Pero dito papakita ko na lang kung anong tawag sa kanya para magkaroon tayo ng knowledge sa klaseng hayop na ito. So ito ay isang hayop na kung tawagin ay sirit na ba? So sige, sabihin ko na. So ito ay hayop na tinatawag nilang capybara. Ano nga ba ang capybara? Ang capybara ay isang herbivore na mammals, ibig sabihin kumakain lamang ito ng mga damo at kahit ano pang gulay na pwedeng makain. So tumatagal ang buhay ng capybara in a lifespan of 7 years. So yun yung mga kapepe, ang konting idea of brief info sa capybara. Pinakamalaking uri nga ng daga ang capybara. So related din sila sa mga guinea pig na nakikita natin sa mga park at sa mga pasyalan. So may kita ang capybara na mas maraming part ay sa North America, gayon din sa North Central part ng Amerika. So semi-aquatic nga daw ang capybara, ibig sabihin pwede sila sa tubig, gayon din sa lupa. Kaya mapapansin natin dito sa video na to na lumalangoy ang mga capybara dahil napakagaling na swimmer o manlalangoy na mga capybara. So tingnan natin at sa closer look ang capybara habang kumakain sila ng mga damo. So kinakain nila dito sa video ko ay part ng banana. So ayan, may banana dyan na leaves, gayon din yung trunk ng banana. Meron din mga mais at sa part sa taas may pinakain din silang mga feeds o yung dog food na kung tatawagin natin. Malalapit nga ang capybara so hindi sila mailang sa mga tao. Kaya nung lumapit tayo, nandiyan lang sila kumakain. Tahimik lang silang nag-i-stay sa isang lugar. Ayan. So ayan mga pepe, selfie tayo habang pinakikinggan natin, pinanonood, kumain ang capybara. So let's go mga pepe. Bukod sa capybara, meron din iba't ibang hayop dito. Meron ditong donkey
o maliliit na uri ng kabayo. So meron din ditong tinatawag nilang mule. Saan kaya dito yung mule is? Yung parang color brown. Ito, ayan. Bali, ang mule ay mixed breed ng donkey and horse. So, male horse siya. Male donkey, stand correct, and female horse. Kaya medyo matangkad itong mule compared sa mga donkey. So, makakakita ka rin dito ng mga ostrich. O kung tawagin ay pabo. Tama ba? Ewan ko, basta ostrich. So, ayan, ostrich yan. Ewan ko anong lahi siya, pero ganyan lang siya kaliit na ostrich. So, nangingitlog yan ng malalaking itlog na masarap ulamin, mga kapepe. So, bukod sa ostrich, meron din sila ditong napakaraming lamb. So, ang lamb nila dito is maninipis lang yung balahibo compared sa mga malalamig na country. So, etong tropical country na lamb lamang, kaya hindi siya profitable yung balahibo. Ayan, para lamang silang mga kambing. Ayan mga pepe, hi sa lahat, shoutout sa mga nanonood sa atin dyan. Ayan, ikot-ikot tayo, let's go. Sa kabilang part naman ay may mga peacock ata, mga peacock. Ayan, male peacock na napakaganda ng mga balahibo pag na-spread out, pero naglalakad-lakad lang sila dito habang ini-enjoy yung view. So, silipin naman natin itong maliliit na kangaroo o kung tawagin ay wallabies. So, sila ang mini version ng kangaroo at ito ay klase ng macrophods, mga kapepe. Bali, matatagpuan nga ito sa mga Australian island, mga kapepe. Nice. Oh my God! So, papakita ko naman sa inyo mga kapepe ang iba-iba pang hayop ng ranchoyero pero wala pa mismo sa kanilang lugar. So, ito yung mga pasilip lang sa mga ilalagay nila sa kanilang farm once na ma-open na sa public ang pinaka-ranchoyero farm and attraction. Ano yan, sir? Guwapo. So ayan mga kapepe, kayo na lang mag-distinguish kung ano silang klaseng hayop dahil hindi ko rin alam. Basta ito ay isang klase ng ibon. Yung kanina parang palawan, musang, ewans. Ito kamukha siya ng tarsier na mas malaki lang at hindi lang nakakapit sa may puno kundi gumagapang lang sa may mga kung saan-saan. Tingnan nyo yung mata, malaki din at mukha naman siyang daga na exotic. So meron din sila dito ang kakaibang, ayan, squirrel yan. So imported daw halos lahat ng mga hayop na nanditong nakatago lang at need pang i-transport sa Rancho Yero Farm. So ito ay isang meerkat. So ayan, so iba yung kulay ng ilaw, siguro nasisilaw sila sa puti kaya kailangan ng red na ilaw. So sa kabilang part, ito parang ano ba to? Hindi ko alam ang tawag dyan, basta para siyang squirrel din. So meron din sila dito mga amphibian, ayan, crocodile na maliliit, crocodile 1. So sa kabila meron din tayong crocodile na makikita, crocodile 2 and 3. Ayan, ang liliit pero cute size crocodile yan. Hindi ko alam kung lumalaki pa yan. So meron din dito, ano ba to? Hindi ko alam ano siya. May sumasayaw ng mga ibon, mga kapepe. So sumasayaw sa tugtog ng giling mo pearly shell. Ayan. Meron din ditong mga talking bird pero hindi sila nagsasalita nung kinausap ko. Siguro hindi sila makaintindi ng Tagalog kasi Inglesero ang mga ibon na ito, mga kapepe. So ayan. Stop it. Get some help. Ayan, tapos na tayo sa mga ibon o ibig sabihin mga hayop na makikita sa ranchoyero. Tayo naman ay maglakbay at mag-ikot sa loob ng pinaka-ranchoyero. So ita-ita ring lupain nga ito na bukod sa may farm, meron din silang mga backyard na something na pwedeng pasyalan. Ayun nga yung Sibuyas Farm, sa taas yung pinaka
mga hayop na pag nadaanan mo ay nakakamangha. Nandun nga yung capybara, mga pabo, mga peacock, mga ano pa ba makikita dito? Ayan, mga hayop eh. So pupunta tayo sa may bundok nga, titignan natin kung anong itsura ng overlooking. Pero habang maglalakbay, makikita nyo dito, sumakay kami sa 4x4 para nga ma-enjoy yung view. So meron silang planong gawin parang style ng Baguio, yun na nagbabangka ka. Itong part na to, meron din silang man-made lake dito na pwedeng, ayan, kita nyo, ang ganda, diba? Wow! So man-made lake yan, pwede daw mag-kayak yan, kayaking. So ayan, ay tayo mga pepe, malaking pwedeng improvement once na tourist destination na tong Rancho Hierro. So marami rin itong eucalyptus tree. So ano nga ba ang eucalyptus tree? Isa itong mga punong eucalyptus. Kayo na bahalang mag-search sa Google mga kapepe. So ayan, off-road yung dadaanan, walang semento dito. Tuloy-tuloy lang kayong magsasakay sa 4x4 pataas sa bundok kung saan nandoon ang overlooking tanaw ang kung ano-anong lugar bandang Nueva Ecija. Kasi yung upo niya di pa rin nagaling. Di ba nagpunta kami emergency sa Taytay? Di naman gumaling yung upo niya. So maganda nga dito sigurong isang adventure type na pwedeng gawin sa paakyat ng bundok, na pwedeng alternative tourist distraction sa Rancho Hierro ay isang trail running, or ano bang ibig sabihin dito? Uphill running mga kapete. Dahil maganda yung location, maganda yung view, panalo to mga kapepe. Siguro sasuggest ko rin kung ako yung may-ari nito, o hindi naman mangyayari yun dahil hindi tayo mayaman. So pwede rin dito ang gawin once nasa tuktok ka, dahil sobrang lakas ng hangin sa mga panahon na ito, is rappelling. Pero napaka ano nga yun, kailangan ng safety protocol pag nagra-rappelling, at mga iba pang kagaya ng ano ba, paragliding, somewhere ganon, dahil napakaganda sa tuktok eh. So masasuggest ko na pwedeng gawin mga extreme activities na yun mga katepe. Ayan mga kapepe, ilang kemot na lang sa pinakatuktok na tayo ng bundok dito sa bandang Rancho Hierro. Natanaw ang buong Nueva Ecijang part ng Pantabangan mga kapepe. So ayan, ramdam nyo na yung lakas ng hangin at napakalamig na klima habang nasa taas ka. So papakita ko yung buong view mga kapepe, kayo na lang mag-enjoy while watching the vlog. Let's go! Malakas nga, isipol ng hangin. So parang ewan ko kung gaano kalakas to, pero tumatayo ako, parang akong tinatangay pa unti-unti. Kaya sobrang ayan o, taninan nyo yung mga jacket namin at mga suot namin. Ayan, nahangin ng malakas. So dito ang part na to, picture lang kami habang inaantay yung sunset o yung paglubog ng araw mga kapatid. So sana nagustuhan nyo yung itsura ng lugar na to, and then yung vlog na pinagsasabi ko. Sana tuto kayo kahit onti lang ha. Sana meron man, kasi pag wala, wag na kayo manood. Tsakla. So ayun mga pepe, maganda nga yung view, maganda. Matapos ka natin sa taas ng bundok mga kapepe, pabalik na tayo sa baba sa ating tinutuloyan. So ito yung eucalyptus trees at yung lake na man-made na pwedeng pagkayakan. So pupunta tayo sa medyo magandang lugar pa nga mga kapepe, na sinasabi nilang swimming pool area dito banda sa Rancho Hierro. Samahan nyo kami mga kapepe para i-check kung gaano kaganda ang swimming pool na yon, na tinatawag din nilang infinity pool. Check natin kung anong rating natin, kung 10 out of 10 ba or more than pa,
sa sobrang ganda ng lugar na yun mga kapepe. So let's go! Ayan, bubuksan muna natin yung gate o yung harang para makapasok doon mismo sa may swimming pool. A few moments later. So yan mga kapepe, ito nga itsura. Yan, wow, napakagandang lugar nga nito. So masasabi nating 10 out of 10 yung swimming pool dito sa Rancho Yarrow mga kapepe. So ito yung infinity pool na tinatawag nila. Ayan, napakagandang tanaw na tanaw yung kabuong part ng Pantabangan na overlooking dito sa Rancho Yarrow. So itong part na to ay ng buong rancho ay so family owned nga, hindi pa to open sa public, for FYI lang mga kapepe. Pero soonest nga daw i-endorse nila ito as tourism area dito sa Pantabangan, yung buong Rancho Yarrow. Ayan, ito makikita nyo nga yung Rancho Yarrow na tawag dito, signage. Ayan, Nueva Ecija. So yun nga, mabalik nga tayo. Bali yung buong Rancho Yarrow nga pala ay hindi pa open sa public. Open lang sa mga kamag-anak, kaibigan ng Yarrow family na pwedeng magstay dito at makita yung buong ganda ng Rancho Yarrow. So sa unang part nga, doon yung makikita yung recreational activity nga na gagawin nila. Second part, yung mga buong farm, iba-ibang mga farm animals, kagaya ng pinakita ko kanina sa unang part. And sa last, dito nga sa bandang taas, makikita yung mga activities na pwedeng gawin, kagaya ng kayaking, trekking, or somehow pag-akyat sa bundok, mga ganun mga pepe. Let's go! So yun, salamat mga pepe. Till next vlog, samahan nyo pa rin ako. Let's go! See you!